Pagkatapos ng insidenteng yun ay hindi ko na siya kinausap pa. Nitingnan man lang. Ayaw kong marinig kahit ng kanyang boses. Pero pagkatapos din nun ay madalas na siyang umuwi ng lasing o nakainom at every time na tulog na siya ay naririnig kong binabanggit niya ang pangalan ng babaeng yun. Masakit. Pero hindi ko kailanman ipapaalam sa kanya yun. Hindi para bigyan ko siya ng kaligayahan na alam kong ako ang magmumukhang kawawa. Isabel! Nasa terrace ako ng aming silid at naglalaro sa aking cellphone nang narinig ko ang pagtawag niya. Himala at maaga siyang umuwi. 4:00 pa lang ng hapon. Let's talk. Dagdag pa niya. Wala akong maisip na dahilan para mag-usap kami kaya ipinagpatuloy ko na lang ang paglalaro ko. Rank game ito at napakaganda ng laban. Tamang-tamang pang-content. I said, let's talk. Sabi niya ulit at bakas na sa boses niya ang pagkairita. I can hear you. Just say whatever you want to say. Ang sagot ko naman, you're still playing on your damn phone. I use my ears to listen, not my hands or eyes. If you want to say something, just say it. I am busy. Ang akala ko ay magsasalita na siya ngunit nakalimutan kong napaka-arugante nga pala niya at hindi ito papayag na hindi ko itutuon ng buo kong atensyon sa kanya kapag nagsasalita siya. Kaya naman gano'n na lang ang inis ko nang bigla niyang kunin ang aking cellphone. You know what? I was so happy nang hindi tayo nag-uusap. Parang ang payapa ng lahat sa akin. Tapos ngayon, bigla kang lalapit sa akin at kukunin ang phone ko. Now, I got your full attention. Nakakagigil talagang damuho na to. What is it? Ang tanong kong may halong pagkayamot at sana ay makita niya. I'm going out of town. Ang sagot niya. Ano naman kaya ang pakialam ko dun? So? Tanong ko ulit na nakataas ang isang kilay para malaman niyang wala akong pakialam. You better behave yourself here while I'm away. I didn't want to know that you had been with any man or you had been talking to another man. You can still do whatever you want. Go to the mall and see your female friends but never with any males. Why don't you just tell me not to leave your house? Grabe. As in female friends lang? Nakakaloka talaga ang lalaking to. Mababaliw ako sa takbo ng pag-iisip niya. I am letting you to meet your friends and yet you still complain? Paanong hindi? Puro lalaki ang mga kaibigan ko. Ang galit kong sagot. Then yes, stay in the house until I come back. Pagalit din niyang sagot, sabay talikod sa akin. Albert! Ang tawag ko sa kanya, tumingin naman siya. Give me back my phone. Ang sabi ko sabay lahad ang aking palad. Tapos, tiningnan niya ang cellphone ko na hawak pa rin niya. Oh, I am going to bring this with me. Ang sabi niya na nakangisi. What? No, I needed that. My work is there. Sabi ko sabay lapit sa kanya tapos, sinubukan kong kunin sa kanya ang phone pero mabilis niya itong inaiiwas sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Matangkad siya at kakapiranggot naman ako kaya naman kailangan ko pang tumalon. Ngunit hindi ko pa rin maabot kaya naman sumampa na ako sa kanya at nanguyapi sa kanyang leeg habang pilit ko pa rin inaabot ang aking cellphone. Ngunit bigla niyang ibinaba ang kanyang kamay na may tanga nito at inilagay sa kanyang likuran. Na-realize ko na nakasampa na ako sa kanya nang subukan kong bumaba. Ngunit hindi niya ito pinayagang mangyari. Yapos-yapos niya ako sa likuran ng aking baywang habang ang isa kong kamay ay nakayapos sa kanyang balikat papunta sa leeg at ang isa naman ay nasa kanyang dibdib. Ang mga paa ko'y nakapulupot naman sa kanyang baywang. I didn't know that you are clingy. You can come with me if you want. I am not clingy and I am not going to come with you. I didn't want to, so put me down and give me back my phone. I replied, I am going to put you down, but not here. Sabi niya bago lumakad papasok sa kwarto habang karga niya pa rin ako. Napansin kong inilapag niya ang phone ko sa bedside table at bala kong kunin yun once na ilapag niya ako ngunit iba nangyari. Here, sabi niya pa habang unti-unti niya akong inilalapag sa kama. Ang nakapagtataka lang ay bakit pakiramdam ko ay kasama ko siyang babagsak doon. At hindi nga ako nagkamali dahil paglapat ang likod ko sa kama ay siya rin namang dagan niya sa akin. Dahil nakababa na ako ay agad ko naman siyang itinulak kaya nga lang ay ang hirap. Para siyang pader na hindi ko matibag. When are you really going to fulfill your wife's duty willingly? He asked.
You're asking me that after you force yourself on me? Ang tanong ko din sa kanya. Nabuhay ang galit ko dahil sa pagpapaalala niya. You let yourself get touched by another man. Are you expecting me to just let it slide? Will it be fine with you if I touch another woman too? Haven't you done that yet? I'm sure your Sandra is out there waiting for you and maybe the reason for your leaving. Ang sagot ko naman, kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi niya siguro inaasahang babanggitin ko ang babae niya. Who told you about her? Ang paggalit niyang tanong. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo? Huwag kang uuwi ng lasing at tapos babanggitin mo ang pangalan niya sa pagtulog mo. Ang sagot ko sabay tulak ulit sa kanya. Dala marahil ng pagkagulat pa kaya naman naging madali sa akin ang makawala sa pagkakadagan kasabay ng paglayo na rin. Tapos kinuha kong cellphone ko sa bedside table at pabalik na sana ako ng terrace nang bigla niya akong pigilan at kabigin palapit sa kanya. Talaga yatang wala akong kawala sa lalaking to. You don't need to get mad because of her. I do love her but I will never cheat on you. Is he for real? Did he just tell me that she loves his woman? Tapos, wag daw akong magalit. Naloloko na talaga siya. So dapat ikatuwa ko na may mahal kang iba pero hindi mo ko lolokohin? Ang hindi ko na napigilang mapasigaw. Siguro, dahil sa asawa ko siya kaya parang ang sakit ng sinabi niya. Kahit naman siguro sinong babae ganito din ang mararamdaman, di ba? It's not like that. It's nothing like that. He exclaimed bago ko napatingin sa cellphone ko at nakita kong tapos ng laban at natalo kami. AFK pa ako at dala na rin ang nararamdaman ko sa mga nalaman ko hindi ko mapigilan mapaluha. I've gone AFK and I lost. It's for good content, not because of you, it's gone. Sabi ko sabay bato ng aking cellphone na talaga namang ikinagulat ko at kita kong nagulat din siya. Paano hindi ang mahal ng bili ko doon. Pero dahil hinayupak ang lalaking to, ay naibato kong pinakamahal kong cellphone. Stop crying. I'll buy you a new one. Napatingin ako sa kanya at nakita kong mukha pa rin siyang galit. Ibibili tapos gano'n ang mukha. Sinong maniniwala sa kanya? Lokohin niyang lelong niyang panot. No. Just leave and go wherever you want to go. I can buy my own things. Ang sabi ko lang bago ko damputin ang kawawa kong cellphone. Tapos bumalik na ako sa terrace. Ayos pa naman siya. May crack nga lang ang screen na sa palagay ko ay tempered glass lang. Nang lingunin ko siya nakita kong palabas na siya ng kwarto. Oo, masama ang loob ko. Aalis siya para pumunta dun sa babae niya. Nagpaalam pa talaga ang siraulo. Napaupo ako at tiningnan ang aking cellphone at hindi ko na malayang unti-unti na namang tumutulo ang aking luha. Pareho ba kami ng nanay ko ng kapalaran? Unang magiging akin tapos mapupunta din sa iba? Hindi ba't gano'n na nangyari sa kanila ni Dad? Mahal siya pero mas mahal ng ama ko ang pera at mas minabuting gawing kabit ang nanay ko. Ang masakit pa doon, walang kamalay-malay ang napakabait kong nanay na niloloko na pala siya ng daddy ko. Pinangako ang papakasalan pero sa may pera pa rin sumama. All this time I tried to stay away from boys who wanted an intimate relationship with me. Although there is one guy na talaga namang itinatangi ko. Matalino at simple lamang. May pangarap sa buhay kaya naman gano'n na lang din ang pagsusumikap niya. Ayoko sa mayaman kagaya na lang na naging asawa ko. Ayoko din sa mahirap na walang tiyaga. Dahil pihadong magiging kagaya lang siya ng tatay kung sa madaling paraan kukunin ang gusto kahit na ba magmukha na siyang alipin ang pinakasalan niya. Mag-iisang buwan na akong kasal pero wala ni isa sa mga kaibigan ko ang sinabihan ko ng aking kalagayan. Siguradong magugulat sila kapag nalaman nila ito. Dahil dito ay naisipan ko makipagtagpo sa kanila since aalis naman si Albert. Siguro naman ay malaya akong magagawa ang gusto ko dahil hindi ko naman siya pinipigilang gawin ang gusto niya. Mabilis kong inopen ang aking messenger at nag-send ng message sa aming GC. Napakasaya ko na ang lahat ay nag-agree kaya naman napagkasunduan namin na magkita-kita sa isang araw upang ang lahat ay makapunta. Hindi ko na nakita pa magaling kong asawa at hindi din siya tumawag kahit minsan. Siguro naman ay alam niya ang number ko dahil napakadali lamang nun para sa kanya na alamin iyan ay kung may pakailam siya. Dumating na ang araw ng get-together naming magkakaibigan at gaya ng napagkasunduan ay nagkita kami sa SM.
Hindi sila sanay na may driver ako kaya naman pinakiusapan ko ang aking driver na maghintay na lamang sa sasakyan at kahit na alanganin ay pumayag na rin ito. Masaya naman ako nakipagkamustahan sa lahat habang hinihintay namin ang in-order naming lunch. "Where are we going after this?" tanong ni Glenda. Siya ang pinaka-best friend ko talaga. Sa aming 7 magkakaibigan ay 4 kaming babae at 3 naman ang lalaki. At ako lang ang walang kaparehas sa kanila. Ako ang pinakanganga sa aming samantalang sina Mike ay may kaya habang ang pamilya ni Glenda ang talaga namang ubod ng yaman. Ang akala ko nung una ay mahirap siya maging kaibigan dahil sobrang spoiled niya. Pero nang makilala ko siya ng lubusan ay dun ko napagtanto na talagang matari lang siya pero hindi naman matapobre. "Let's go to our house?" Sagot ni Nick habang sinusuba ng french fries ang girlfriend niyang si Melay. Si Melvin na boyfriend naman ni Glenda ay siyang sinusubuan ng aking best friend. Napatingin ako sa kanila at hindi ko na-imagine ang magiging itsura nila kapag binigla akong sabihin sa kanila na ako ay may asawa na. Pero ipinilig ko na lang ang aking ulo sa ideyang yun. Hindi na nila kailangan pa malaman ang kamalasan ng aking buhay. "Ano naman ang gagawin natin sa inyo?" tanong ni Mike. "I registered us in MLBB tournament in our barangay." Sagot naman ni Nico. "Magpapabuhat ka lang kay Isabel." Sabi naman ni Adele na ikinatawa naming lahat lalo na ng kanyang best friend. Hindi ko pinagsisisihan na nakipagkita ako sa kanila ngayon dahil talaga namang napakasaya ko. Pansamantala ko nakalimutan ang mga hinanakit ko sa aking asawa at ama. Napapayag naman kami ni Nick kaya heto ako at tumakas sa aking driver. Nag-commute lang silang lahat kaya naman naisipan na namin na lumabas na ng mall. Patawid na sana kami na mag-red signal ang pedestrian kaya naman nasta kami sa gilid ng kalsada habang hinihintay naming matapos tumawid ang mga sasakyan. Masaya ako nakikipagkwentuhan kay Melly na parang naramdaman ko may tumulak sa akin at gano'n na lamang ang takot ko nang bigla kong mapunta sa kalsada kung saan may mga humaharurot na sasakyan at huli ko na narinig ang pagtawag sa akin ng mga kaibigan ko bago ko ipikit ang aking mga mata. Albert POV. Ayaw kong umalis na matagal at iwan na nag-iisa si Isabel sa mansyon, kaya nga lang ay may mga dapat akong asikasuhin dito sa Davao. Ang 1 linggo kong plano na pag-stay ay kailangan kong paikliin dahil baka mamaya ay makipagkita na naman ang babaeng yun doon sa lalaking sinasabi niyang kaibigan niya. Hindi ako naniniwala na pwedeng maging magkaibigan ng isang babae at isang lalaki na walang mali siya. Lalo na kung kasing ganda ng asawa ko ang babae. Oo, maganda siya at talaga namang kaakit-akit kaya naman nang malaman ko may umakbay sa kanya ay talagang nagalit ako na naging dahilan ng hindi magandang nagawa ko sa kanya. Pinagsisisihan ko mga bagay na yun. Kaya naman gusto ko sana siyang isama dito pero alam ko namang hindi siya papayag. Galit na galit siya sa akin at hanggang ngayon ay ramdam na ramdam ko pa rin yun. Hindi naman ako mamamatay kung magalit siya sa akin kaya nga lamang hindi ko rin maiwasan ang makonsensya lalo pat nalaman kong ako ang unang lalaki sa buhay niya. Hindi niya ako kinakausap at sa tuwing matutulog kami ay lagi siyang nakatalikod sa akin. Hindi ko na din pinansin ang galit niya dahil ayaw ko din naman magpa-apekto at lalabas na sobrang nakukonsensya ako. "Boss, this is the sample selling contract of the ranch," sabi ni Vincent. Ito ang 2nd araw namin dito at ang inaakala kong mahirap kausap na may-ari ng rancho ay napakadali kong napapayag na ibenta ito sa akin. I thought she didn't want to sell it. Ang tanong ko, pagdating namin dito ay pinakuha ko kagad ng appointment si Vincent sa may-ari at napag-alamanan kong babae pala ito. Kung alam ko lang ay siya na lang sana ang pinaharap ko dahil naiirita ako sa mga uri ng tingin na ipinupukol niya sa akin na karaniwan na sa mga babaeng nakikilala ko. Maliban sa aking asawa na inakala pang si Dad ang asawa niya at hindi ako. Nagulat ako nang halikan ko siya at kagatin niya ang labi ko sa pag-aakalang stepson niya ako. Natawa talaga ako sa loob-loob ko. Ganon din si Dad dahil tumabi pa siya dito sa upuan nang pinababa ko siya matapos niya akong bigyan ng sugat sa aking labi. Hanggat maaari ay ayaw kong maging sobrang close kami. Pero hindi ko mapigilan na yayain ko siyang sumama sa akin dito. Kaya nga lang, hindi umubra at nag-away pa kami. "You have lunch with her today and then signing comes next." Ang sagot ni Vincent sa tanong ko na pumukaw sa pag-alala ko kay Isabel. "Why do we need to eat lunch? That's her request, boss.
You know, I didn't like that. Kaya pala pumayag na ibenta sa akin ng rancho ay para dito. It's just a meal and it will end our transaction with her after. Napahinga ako na malalim. Si Vincent ay matalik ko din kaibigan. Anak siya ng kaibigan din ng aking ama at halos sabay na kaming lumaki. Mas matanda ako sa kanya ng 5 taon at itinuring ko na siyang nakababatang kapatid at ako naman ay naging kuya para sa kanya. Sa ganitong pagkakataon na alam niyang ayaw kong nakikipag-deal sa babae, alam kong gusto lang din niya makabalik na kami na Manila. Fine, but make sure to prepare everything for the contract and it's just us. Why do you need to call me boss? Ang tanong ko na ikinatawa niya. Kuya ang tawag mo sa akin when we were young. You are my boss now. That doesn't change the fact that we're friends. Best friends to be precise. Fine, gusto ko lang din naman na ma-practice ko ang pagtawag ko sa'yo. Sagot niya. Have you called Ma'am Isabel? Ang tanong at umiling naman ako. Sinabihan niya ako na ipakita sa babae yung soft side ko. Kaya lang parang ang hirap. You have to call her and let her know that you are here at the same time. You'll know how she was. Hindi yung puro na lang driver ang tinatanong mo about sa kanya. At pinakahigit sa lahat, you have to trust her. That's very essential to every relationship, especially in the kind of marriage you have. Since when did you become an expert on this? You don't even have a girlfriend. You don't need to have one or be an expert when it comes to relationships. All you have to do is to follow your heart. Ang sagot pa niya na talaga namang ikinagulat ko. Hindi ko akalain na may tinatago pala itong romantic side. I just called Daniel. He said she was in the mansion, though she told him that they are going to leave later to meet her friends. Don't scare her or her friends' lives. How can she learn to love you if you keep on doing that? I have to scare her so she will follow me. How would I know that she's not the type to do as she had been told? She's your wife if you ever forget. Alam ko naman yun, kaya lang hindi ko maiwasang gawin sa kanya mga ginagawa ko. You're the one who chose her to become your wife, so you have to take care of her. Ang dagdag pa niya. Bakit kasi kailangan pa akong pag-asawahin ni Dad? Ang nasabi ko na lang. My dad is already old and he asked me to settle down even before he left the world. As he said, he wanted to have grandchildren, but that's something I cannot promise him, especially when Isabel was acting scared as hell. If I had not forced her, I wouldn't know the feeling of being with her. That maybe made her angry with me and I promised myself to make it up to her in this lifetime. I didn't want to get married because I was scared that our enemies would target her just to get back at me. Although sinubukan kong baguhin ang takbo ng organisasyon namin simula nang ako na ang namahala nito. May 7 taon na nakakalipas. May mga pagkakataon pa rin na may mga pangyayaring hindi maiiwasan na gumawa ng lihis sa tama kagaya na lang ng pananakot sa ilang businessmen dahil sa ginagawa nilang paninira at pagsasabotahe sa aking mga negosyo. May mga armado akong tauhan, pero lahat ng mga ito'y lisensyado. At meron din akong sariling security team na kinuha ko sa security agency na itinayo ko din. Umalis na si Vincent at inasikaso ang para sa meeting ko mamayang lunch. Sana lang ay hindi siya kagaya ng ibang babae na akala may linta kung makadikit at manatiling professional. Dumating ang oras ng aking meeting. At pagdating ko sa restaurant ay nandun na din ang seller ng lunch. Napakalagkit agad ng pagkakatingin niya sa akin at sobrang luwag na ng kanyang pagkakangiti na naging dahilan ng aking pagkayamot. Napatingin ako kay Vincent, ngunit nagkibit balikat na lamang ito. Naupo ako sa harapan ng seller na napag-alamanan kong Rhea Melendez pala ang pangalan. Anak siya na may-ari at minana niya ang ranch, ngunit wala siyang hilig dito. Kaya naman naisipan niyang ibenta na lang nang malaman niya na willing ako magbayad ng kahit na magkano, kaya naman pumayag si agad na makipagkita sa akin. Nag-lunch na kami at pagkatapos ay nagpermahan na kami ng contract. Gusto ko na makabalik na Manila at hindi ako mapalagay na hindi nakikita si Isabel. Kakatapos ko lang na permahan ang part ko na makatanggap ako ng tawag mula kay Daniel. Hindi ko po makita si Ma'am Isabel, ang sabi niya na nakapagpabahala sa akin. Tapos naramdaman kong hinagod ni Rhea ang aking kamay na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Find her, ang sagot ko kay Daniel tapos
Tiningnan ko ang babaeng nasa harapan ko na gusto ko ng pilipitin ng leeg dahil kahit iniwas ko ng aking kamay pilit pa rin itong hinahabol. I am married. Ang sabi ko na lang at pinanatili ko ang professionalism ko. I don't see any rings. Ang tugon niya na naging dahilan upang mapatingin ako sa aking daliri. Hindi ko siya masisisi dahil talaga namang wala akong suot na singsing. I am trying to hide my marriage since I am planning to give my wife a surprise grand wedding. Ang sagot ko. And I expect you to keep this a secret until our wedding day. Dagdag ko pa na hinaluan ko na rin ang tunog na pagbabanta at sana ay magets niya na hindi ako interesado sa kanya. Dahil nanahimik na siya ay napagpasyahan kong tumayo na ngunit pinilit ko para makipagkamay sa kanya dahil sa pagkaka-close ng aming transaction bago ako tuluyang umalis. Si Vincent ay nasa sasakyan na dahil alam niya na hindi talaga ako magtatagal sa loob. Buy me a wedding band. Sabi ko pagkapasok ko sa kotse. Tiningnan niya ako na nakaupo na ako bago siya may kinuha sa compartment ng sasakyan at iniabot sa akin. I thought you would never ask. Sabi pa niya. Agad kong tiningnan ang laman ng maliit na kahon kahit na may na-idea na ako kung ano iyon. Gusto ko makita kung maganda ba at pasok sa panlasa ni Isabel ang napili niya. At napatingin ako sa kanya na makita. She likes simple things. Sabi nito na makita niya sa rear mirror na nakatingin ako sa kanya. Since when did my wife deserve simple things? I asked. It's not always about what she deserves. Sometimes, it's about what she likes, especially when you never had a normal marriage. Care to explain to me more? Giving her what she deserves is for someone who knows her best. I mean, if you had been together for a long time, even if you knew that she only wanted simple things, you can insist on giving her what you think deserves her. But in your case, giving her something expensive will only make her think that you are trying to bribe or buy her. I don't agree with that. But since you already bought this, I guess this will do. I will just buy her a new one. I answered. Then my phone rings again, and when I look at the screen, it was Daniel. He better find Isabel or else. Boss, I found her and I'm sorry. What happened? Parang takot siya sa paraan ng pagsasalita niya kaya naman unti-unti na rin akong kinakabahan. Nasagasaan po siya. Ang sagot niya. Tapos may mga sinabi pa siya pero hindi ko na naintindihan dahil ang nasa isip ko lang ay ang salitang nasagasaan at kung saang ospital siya dinala. Mabilis kong inutusan si Vincent na tumawag na lang ng helicopter upang mapabilis kami ng balik sa Manila. Sobrang takot ngayon ang nararamdaman ko at hindi ko alam kung ano magagawa ko kay Daniel kung sakaling may mangyaring masama kay Isabel. Isabel POB. Excuse me? Who are you again? Narinig kong sabi ni Glenda. Nakapikit pa ang mga mata ko at medyo nahihirapan pa akong dumilat. Pero ramdam ko sa pananalita ng aking best friend na naiirita siya. Ganyan na ganyan ang boses niya kapag meron siyang naririnig na hindi niya mapaniwalaan. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata pagkatapos ay tumingin ako sa aking bandang kanan kung saan ko naririnig na nagmumula ang tinig niya. Ganun na lamang ang gulat ko na makita ko kung sinong kausap niya. Hindi mo ba ako naririnig? Pakiulit pa nga na sinabi mo kung sino ka at kung kaano-ano ka ng best friend ko? Tanong niya ulit. Glenda, ang tawag ko sa kanya na mabilis naman niyang inilingon pati na rin ang lalaking kausap niya. Nagsilapitan din ng iba ko pang mga kaibigan at kitang-kita sa mukha ni Albert ang pagkayamot. Tell them who I am to you. Sabi ng damuho kong asawa na wala man lang kang ngiti-ngiti sa mukha. Tsaka bakit nandito ito? Ang buong akala ko isang linggo ito mawawala. Hindi naman dahil sa nangyari sa akin kaya siya nandito, di ba? Teka, ano nga bang nangyari sa akin? Alam ko na nasa ospital ako base na rin sa amoy at itsura ng silid. What happened? Ang tanong ko na lang sa aking mga kaibigan kaysa sundin ang sinabi ng magaling kong asawa. You had been hit by a car. Sagot naman ng aking mga kaibigan ng sabay-sabay. Why did you jump out of the road? Tanong ni Glenda. Tapos naalala kong magkakasama nga pala kami. At dapat papunta kay Nanik upang maglaro ngunit nang nasa labas na kami ay biglang nag-red signal. Nanlaki ang aking mga mata nang maalala kong naramdaman ko may tumulak sa akin. I didn't jump. Ang sagot ko. I think someone pushed me. Dagdag ko pa at nakita ko nang nagdilim ang mukha ng aking asawa.
Hindi ko alam kung galit siya dahil sa nalaman niya o dahil sinuway ko ang gusto niya na mga female friends ko lang ako makikipagkita. Everyone get out. Ang sabi niya na ngayon ay alam ko nang galit nga siya. Why would we? Sagot ni Glenda kaya naman hinila ko ang kamay niya at sininyasan sundin na si Albert. No. Ang sabi naman nito sa akin. This man told us that he is your husband and of course I didn't believe him. No one believes him. We are your friends and there's no way that you wouldn't tell us that you are getting married. Especially when you marry an old man. Sabi ni Glenda na hindi ko maiwasang matawa dahil sa sinabi niya. Are you that happy? Tanong naman ni Albert na mukhang napikon. I'll explain to you. You can leave us and I will be fine. Sabi ko na lang kay Glenda. So, asawa mo talaga siya? Tanong niya ulit na ikinatingin na rin ng iba ko pang mga kaibigan at naghihintay na sagutin ko ang tanong nila. It's not exactly what you think. Ang sabi ko, basta itachat ko na lang kayo. Ang sabi ko pa para umalis na sila dahil nakikita kong galit na talaga ang aking asawa na gwapo pero nuknukan ng sungit. Please? Ang pakiusap ko kaya naman napilitan na rin silang umalis. Is it really hard for you to tell your friends that you're married to me? Ang tanong ni Albert. Hindi ko alam pero parang naawa na lang ako sa kanya dahil sa tunog ng boses niyang parang nasaktan siya. Ayokong kumalat ang balita na mag-asawa tayo. Siguradong susugurin ako ni Trisha at ayokong mag-isip ng mga bagay na wala namang halaga. Are you saying that our marriage doesn't mean anything to you? Kung makatanong ka, akala mo naman may halaga sa'yo. Ang sabi ko naman. Akala yata niya bulag ako samantalang kitang-kita naman na wala ding halaga sa kanya ang aming pagsasama. Isa ng katunayan nun ay ang pagtawag niya sa kung sino man ang Sandra na yun. Tingnan mo ang daliri ko kahit ipagsigawan kong asawa kita. Sino sa tingin mo maniniwala? Dagdag kong sabi sabay pakita sa kanya ng aking palasingsingan kung saan dapat nakalagay ang simbolo ng aming kasal. Ang yaman-yaman mo pero ang kunat mo. Sabi ko tapos tinalikuran ko na siya. Matutulog na lang ako kaysa makipag-usap sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla niyang kunin ang aking kamay. Tapos may kung anong inilusot sa aking palasingsingan. Just have this. Just have this. Vincent, buy this for us. Sabi niya tapos ipinakita niya ang aming mga daliri na may suot na singsing. When you're ready, we can buy again and you can choose whatever you like. He added. Napamaang talaga ako dahil hindi ko akalaing handa siyang magsuot nun. Tapos pinagsaliko pa niya ang aming mga kamay. Goodness, may sakit kaya siya? Anong nakain niya? Bakit parang hindi si Albert ang kaharap ko? What's wrong? Ang nagtataka niyang tanong. Siguro dahil nakanganga ako nakatingin sa kanya dahil hindi talaga ako makapaniwala sa nangyayari. Are you sick or something? Don't tell me you're going to die soon. That's why you're acting strange. I am healthy, Isabel. You're not going to be a widow just yet. Ang tugon naman niya sabay pisil sa baba ko. Hindi ko alam pero parang ang gwapo-gwapo niya sa paningin ko. Well, he's really handsome. Many women would kill to have him or even just to sleep with him. But I didn't patronize him. Never. Not until now. Tapos may kumatok at pumasok sa aking silid at doon na natuon ang kanyang atensyon. Habang wala akong pakialam sa kung anumang sinasabi ng doktor hanggang sa tuluyan na itong umalis. Are you listening? Tanong niya na medyo mas malakas na boses. Nakikita ko naman na may sinasabi siya dahil bumubuk ang kanyang bibig. Pero bakit parang wala akong naintindihan? Are you alright? Do you want me to call the doctor again? He asked and I felt so stupid. Mabilis akong umiling at itinuon ang buong atensyon sa kanya at sa kung ano mang sasabihin pa niya. No, I'm fine. At parang ewan kung sagot. Tapos naghintay sa kung ano pang gusto niyang sabihin. Didn't I already tell you that you are not allowed to meet any male friends? He asked and that brought back my anger. Look, I'm hurt and need a rest. Are you still going to talk to me about that? No matter what you do or say, you can't prevent me from talking or meeting with them. We had been together since high school until we graduated college. I don't know about you, but I value my friends who had been with me especially when I needed them most. Ang buwisit na to. Napapa-English patuloy ako. Kapag si Glenda ang kausap ko'y malimit ko siyang pagtawanan at lokohin dahil nga English siya ng English. Tapos heto ako at hindi mapigil na mag-English din dahil sa lalaking ito. Kung tutuusin ay napakaganda pakinggan kapag nagsasalita siya, lalo na kapag nagtatagalog kaya lang.
Ang hindi maganda sa tenga ay yung mga salitang sinasabi niya. Fine, I will only allow those 3 boys and no one else. Any addition to them will be the end of whoever he is. Ang sagot niya na kinagulat ko. Nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. What? You didn't want that either? He asked, annoyed. No, it's fine. Ang mabilis ko namang sagot. Mahirap na't baka magbago pa ang isip ng lokolokong to. Now, is it true that you felt that someone pushed you? Tanong niya ulit. Ngayon ay parang sobrang seryoso siya. Kaya naman hindi ko alam kung mag-oo ba ako o hindi. Do I need to rip your mouth so you will talk? Do you need to threaten me every time you want to reply from me? Tanong ko din. Nakakainis kasi lagi na lang siyang ganyan. Simula na maging mag-asawa kami, puro pananakot na lang ang lumalabas sa bibig niya. Para lang makuha ang sagot na gusto niya. Do I need to repeat my question every time I asked you? Tanong niya din kaya naman ganun din ang gagawin ko. Do you need to ask everything? Don't you know what your duties are? Don't you know what your duties are? Isabel. Albert. Anong akala niya? Siya lang ang may karapatang magalit. Be thankful that you are lying on that bed. If not, I don't know what to do with you. He said. So una na siyang sumuko pero syempre, hindi pa ako tapos. Be thankful that I am lying here because if not, you will be sleeping on the floor later. Sabi ko naman. Tinitigan niya lang ako tapos na-realize ko na parang ang feeling close ko sa kanya. Nasa sinabi ko, we are sleeping together but that's it. We just slept and nothing else. Although I am not implying anything with what I said, I just thought that he was thinking of a different meaning to it. You will never make me sleep on the floor. That I assure you. But if that happens, I will make sure that you will be there too. Sabi ko na nga ba't iba na tinatakbo ng isip ng lokong to? Wait, siya ba? O akong ibang tinatakbo ng pag-iisip? Buhisit talaga, ako pa ngayon ang nalito. Lumabas yan ang silid pagkatapos niya akong titigan. Ewan ko kung saan siya pupunta dahil wala din naman siyang sinabi. Alangan namang tanungin ko siya, diba? No, hindi ko gagawin yun. I need to retain my pride. Nakakatulog na ako at lahat at nagising ay hindi pa rin siya bumabalik at nagugutom na ako. Pagtingin ko sa orasan na nakasabit sa dingding ay 11:00 na pala. Tumingin ako sa bintana at nakita kong madilim na. Ibig sabihin gabi na din. Ang tagal ko palang nakatulog. Tapos noon ay tatayo na sana ako para mag-CR kaya lang napansin kong parang naibang aking silid. Kaya nilibot ko ng aking paningin ng paligid at aking nang nakumpirma na nasa ibang silid ako. Natakot ako dahil baka mamaya nasa ibang ospital na din ako kaya naman tuluyan na akong tumayo ngunit imbis na pumunta sa CR ay namaybay ako papunta sa pintuan upang makalabas ng silid. Pipihitin ko na ang siradura nang bigla naman itong bumukas at iniruan napakagwapo ko talagang asawa. Where do you think you're going? Ang tanong niya agad. Hindi ito ang silid ko, kaya lalabas sana ako para tingnan at alamin kung bakit ako nandito. Sabi ko naman, hindi ko alam kung galit ba siya o hindi kasi sobrang poker face siya. Go back to your bed. Sabi niya tapos kinuha ang aking kamay at inalalayan ngunit dahil sa gulat ko ay hindi ako nakagalaw. Parang ang hinahon niya. Hindi ko na malaya na nakaumang na siya para buhatin ako kaya naman hindi ko napigilang mapatili ng bigla na lang akong umangat sa sahig. You wanted to be carried like this? Tanong pa nito. What? No! Sabi ko naman na nabiglaanan. Hindi ko sinabing buhatin mo ko. Dagdag ko pa na maaaring naging defensive ang dating. You should have walked back to bed when I told you, but you didn't. It only means that you wanted me to carry you. Grabe, ganun agad para sa kanya yun. Hindi ba pwedeng matulala? Sa bagay, bakit nga naman ako matutulala? Pero hindi ko maiwasan yun dahil napakagwapo niya talaga. Bakit ba ngayon ko lang ito nalaman? Vincent will be here in a while. I asked him to buy some food. I was waiting for you to wake up so we could eat together. Sabi pa niya, bakit hindi ka pa kumain kanina? Hindi ko naman dalang kaldero. Sabi ko naman na kinakunot ng kanyang noo. I said, I waited for you. Can't you just be grateful that I did that? Ang sabi niyang tila naiirita. Hindi ko naman sinabing hintayin mo ko. Sabi ko at nakita kong napahinga na lang siya na malalim. Tapos dumating na nga si Vincent. Maya-maya lang at sabay na kaming kumain. Wala kaming imikan pero okay na ngayon kasi naman mainis lang din ako once na may nasabi siya na hindi ko magustuhan. Dahil pareho na kaming tahimik na kumakain.
Hindi ko maiwasang mapaisip kung talaga nga bang may tumulak sa akin o wala. Hindi naman ako napapraning para basta na lang tumawid kahit na alam kong nakastop kami at maraming mga rumaragasang sasakyan. Ano nga kayang nangyari? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.